Bubuhayin na ng mga paladin ang kinatatakutang dragon sa Land of the Sun hasta magsisimula ng kalabanin ng pinakamalakas na member sa 7 Ryuzen at maglalaban na din sa wakas ang grupo nila Paladin Lily laban kila Ichika. Kaya naman hindi ko na patatagalin pa, let's go! Sa simula ay binati ni Lucius ng magandang umaga ang isang tao at doon nga ay pinakitang muli si Morris na nakaupo sa isang wheelchair at makikita ang putol nitong mga paa at putol nitong kanang kamay. Wika ni Morris ay naghalo na raw ang katawan nilang dalawa ni Lucifero noon at nabuhay lamang siya ngayon dahil sa tinulungan nga siya ni Lucius. Kaya naman sa sunod nitong sinabi ay nagtanong nito kung ano raw ba ang kailangan ni Lucius sa kanya at tugon naman roon ni Lucius ay gusto lamang daw niya na mas marami makakasama sa mga oras na yun. At doon nga mga kaibigan ay makikita natin na nakaupo ito sa isang upuan na may cross at mapapansin din natin ang tatlong bilog sa kanyang likuran at doon nga ay pinagagaling niyang muli ang tatlo pa niyang kapatid na sila Dante, Zenon at Banica. Kaya naman sa mga oras na yun ay hinawakan niya si Morris at ginamitan ng Maika at maya-maya lamang ay bumalik na ang kanang kamay nito at ganoon na rin ang kanyang mga paa. Masayang sabi ni Morris na nakakamangha naman daw ang ginawa ni Lucius sapagkat ang bulag niyang mata ay nakakakita na at higit pa raw ang ginawa nito sa recovery magic dahil gumawa mismo ang Maika ni Lucius ng isang katawan ng tao. Isang god power daw talagang maituturing ang Maika ni Lucius at sa wakas raw ay makakapagkandak ng muli siya ng isang experiment, ngunit habang nagsasalita ito ay nilagay ni Lucius ang daliri niya sa noo ni Morris at bigla na lang itong napatulala. Sinabi ni Lucius na gamitin ni Morris sa pinakamahusay nito ang magic science at modification magic para sa totoong kapayapaan ng mundo. At sumagot lang ng oo doon si Morris na tila ba nawala ang dati niyang personalidad. Hinawag naman ni Lucius si Sister Lily at masayang wika naman nito ay may pagagawa raw ba ito sa kanya. Tugong muli ni Lucius ay may isang lugar na malayong malayo kung nasaan sila ngayon at yun nga ang The Land of the Sun mga kaibigan at dahil ito ay isang banta sa totoong kapayapaan ay pwede raw ba nila itong tapusin at masayang sumunod naman doon si Sister Lily. Balik tayo sa kasalukuyan kung saan dumating na sila Sister kasama pa ang dalawang paladins at sinabi nito na hindi pa pwedeng gumawa ng pagkilos ang kanilang Lucius sama kung kaya't sila na ang tatapos sa lahat ng naninirahan sa Land of the Sun. Kaya naman sa kanilang paglilibot sa lugar ay mapapansin natin na wala silang makita na kahit isang tao at napansin din bigla ni Sister Lily ang isang shrine sa karagatan kung kaya't nilapitan nila ito at nilatak naman ang isang paladin. Kinutusan naman ni Sister Lily si Yurulu upang gamitin ang kanyang Maika at doon ay bigla nitong ginamit ang kanyang beast magic at biglang lumabas ang 5 ulo ng dragon na maaaring ito rin ang dragon sa kwento ng The Land of the Sun. Sa pamamagitan daw ng kapangyarihan ng Holy Dragon ay magiging huwaran daw ang The Land of the Sun sa totoong kapayapaan ng mundo, wika ni Sister Lily. Subalit pinakita naman sila Ichika at ang 4 pa na Ryuzen at sinabi nito na hindi niya lubos maisip na makakalaban niya ang dragon na may 5 ulo at hanggat naroon daw ang 7 Ryuzen ay walang sino man na makakapanggulo sa kanilang bansa. Sa kabilang dako ay pinakita naman si Asta na pagod at tila ba ay napahirapan sa isang laban at doon ay isang lalaki ang nagsabing siya daw ang pinakamalakas sa 7 Ryuzen at wala daw siyang pakialam kung si Asta ay punong-puno ng determinasyon o tapang sa katawan dahil ang gusto lamang niya ay pakita ng ating bida ang lakas nitong tinataglay. Sa pagsisimula ng chapter ay binalik ang eksena nung nagkumpisang dumating ang mga paladins at dito ay sinabi ni Ryu na may dumating na kalaban kung kaya't niyaya niya si Ichika. Naramdaman ni Ryu na ang dumating na kalaban ay may kakayahang wasakin ng kanilang bansa kaya kailangan nilang harapin ang mga ito. Sinabi ni Asta na gusto niyang sumama sa laban subalit hindi pumayag si Ryu dahil hindi pa nito natatapos ang kanyang pagsasanay. Sugod ni Ryu ay kinakailangan rin nila ang lakas ni Asta sa darating na laban kung kaya't tapusin daw nito ang kanyang pagsasanay at kapag dumating na ang oras na yun ay kailangan niyang usayan dahil kung hindi ay magiging basura lamang ang ating bida. Balik tayo sa kasalukuyan ay umatake na ang pinakamalakas na Ryuzen kay Asta ngunit nakaiwas naman ang ating bida kung kaya't gumanti naman si Asta ng kanyang Zeten pero nakaiwas pa din dito ang Ryuzen na kanyang kalaban. Kaya naman doon di na hinawakan ng Ryuzen ang leg ng ating bida at nagawa nitong isandal ito sa pader at doon mga kaibigan ay pinakilala na ang Ryuzen na ito na si Mushuga Takiyoga at sinabi nito na gusto niya nang magmadali at sumali sa laban subalit kapag may request daw ang gagong si Ryu ay sinisigurado niya raw na tinatapos niya ito. Sa isip ni Asta ay nakakabaliw daw ang lakas ni Mushuga at wala siyang binatbat sa palitan ng mga Zeten. Maya-maya lamang ay pinakilala na rin ang lalaking may hawak ng biwa at siya naman si Pugiyo, isa sa 7 Ryuzen at naroon siya upang pagalingin si Asta habang nagsasanay ito. Kaya naman nagpasalamat sa kanya ang ating bida at tugon naman ni Pugiyo ay hiningin siya ng pabor ni Ryu kung kaya't wag raw mag-alala si Asta sa magiging pinsala na kanyang matatamo. Patuloy na nagpapalitan ng pag-atake si Asta
Asta at si Mushuga at sinabi ni Mushuga na nakikita na raw niya kung ano ang nakita ni Ryu kay Asta at sa kanyang isipan ay hindi na siya nagtataka kung bakit humingi ng pabor sa kanya si Ryu. Subalit sinabi ni Mushuga sa ating video na sa kalagayan niya ngayon ay hindi nito mapiperfect ang Zete dahil sa sobrang nag-aalinlangan nito sa kanyang sarili. Wika naman ni Asta ay hindi siya nag-aalinlangan, tugon naman ni Mushuga ay hindi raw nagsisinungaling ng espada dahil nag-aalinlangan raw si Asta sa paggamit ng espada dahil ang paniniwala raw nito ay hindi matatag. Kaya naman habang nakataas ang kamay nito ay yun raw ang kanilang pinagkaibang dalawa dahil ang kanyang espada raw ay kayang hiwain ng lahat dahil kahit ano pa ang nasa kanyang harapan ay sigurado raw siya na may hiwa niya ito. Kaya sa sunod na eksena ay makikita natin ang sobrang lakas ng impact na kahit asangga na ito ni Asta ay nagawa pa rin itong mag-iwan ng paghiwa sa hagdanan at wikang muli ni Mushuga na kaya raw siya ay malakas dahil siya ay naniniwala sa salitang iyon. Biglang napaisip si Asta na tama ang sinabi ni Mushuga na siya ay nag-aalinlangan dahil sa hindi niya nagawang protekta si Sister Lily at tinalo naman siya ni Lucius. Maikli raw ang kanyang pasensya, iniisip niya na hindi siya magiging malakas pang muli, hindi siya manalo kay Ichika at kahit sa mga oras na yun, nag-aalinlangan pa rin siya kung kaya't hindi siya magiging Wizard King. Ginamit ni Pugio ang kanyang Maika upang gumaling si Asta at biglang nagsalita si Mushuga na ang kanyang ibig sabihin ay siya raw ang pinakamalakas na Ryusen kung kaya't hindi daw pwede sa kanya ang pinapakita ng ating bida. Naisip ni Asta na kung si Yuno raw ang umarap kay Lucius, noong mga oras na yun ay maaaring hindi siya natalo at nagawa nitong protektahan si Sister Lily dahil nga siya ay naging Grand Magic Knight at patuloy pa rin lumalakas sa paglipas ng panahon. Patawang sinabi ni Mushuga na siya ang pinakamalakas kung kaya't ibuhos raw ni Asta ang lahat ng kanyang makakaya. Sa kabilang dako ay pinakita naman ng babaeng Ryusen at tila ba nanginginig ito at natatakot at ano raw ba ang kailangan niyang gawin. Wika naman ni Sister Lily na nakakaawa naman raw ito kung kaya't hindi niya raw pahihirapan ang gagawin niyang pagpatay dito. Sinabi naman ni Ichika na tigilin raw ni Kizukaku ang ginagawa niya at ugutin na ang kanyang espada at wika naman ito ay halimaw raw talaga si Ichika. Makikita naman natin ang 5-headed dragons na naka-standby pa rin sa kanilang posisyon at maya-maya lamang ay may humugot ng espada at nasa likuran na agad ito ni Sister Lily at nagawang putulin nito ang sungay ng isang paladins. Doon mga kaibigan ay biglang pinakita ang babaeng takot na takot kanina na tila ba ay nagbago ang pagkatao nito pagkatapos sugutin ang kanyang espada. Kaya naman pinakilala na rin ang isang pang Ryusen na si Kizukaku at sinabi nito na ilalabas niya ang lahat ng dugo sa katawan ng mga kalaban na sadyang kinagulat naman ni Sister Lily. Sa paglabas ng 5-headed dragons ay nakita ito ng mga mamamayan na sabing totoo raw pala ang kwento at sadyang napakalaki daw ng sukat ang dragon na ito. Sagdag pa ng mga tao ay kung hindi raw nila sinunod ang payo ng kanilang shogun ay maaaring nasa peligro na sila ngayon. Tanong naman ng isa ay paano raw kaya nila lalabanan ang ganong klase ng halimaw at wika naman ng matanda ay gagawa raw ng paraan ng kanilang shogun at ang 7 Ryusen upang talunin ito. Sa kabilang dako ay pagkatapos atakihin ni Kizukaku si Sister Lily ay makikita natin na patuloy pa rin itong tumatawa kaya naman doon din ay gumamit ng spatial magic si Sister Lily subalit nagawang iligtas naman ito ni Ichika. Wika ni Ichika kay Kizukaku ay lagi na lang daw siyang sumusobra sa pagkilos at hindi na nakakapag-isip kung minsan. Namangha naman si Sister Lily sa mahika ni Ichika at tinanong sila Ichika kung okay lamang daw ba na sila makipaglaban ngayon kay Sister Lily. Maya-maya lamang ay biglang gumawa ng pagkilos ang 5-headed dragons na kinasanhin ng pagkasira ng mga gusali at ito ay tangkang inatake si Kizukaku subalit nakaiwas naman ito. Ngunit sa mga oras ding iyon ay naglugsad ng pag-atake ang dragon mula sa kanyang bibig at kinawasak ng isang parte ng kabundukan. Kaya namang patawang sabi ni Sister Lily na kapag hindi sila gumawa ng paraan ay wawasakin ng 5-headed dragons ang lahat ng nasa paligid nito. Kaya naman doon din masisilain natin ang mga dragon na pinapalibutan nila ang ating mga bida at sinabi ni Ichika na hindi mangyayari ang sinabi ni Sister Lily dahil sila ay ginagabayan ng kanilang lord na siyang nakikita ang lahat. Isang flashback ang naganap bago dumating ang mga paladins ay sinabi ni Ryu sa mga Ryusen na may sasalakay sa kanilang bansa at kinabigla naman nila ito. Wika ni Ryu ay mga kasamaan daw ito ni Lucius at tinatawag silang paladins at ang tatlo sa kanila ay sadyang malalakas raw. Ang tanging makakatalo lamang daw sa kanila ay ang 7 Ryusen at ang isa raw ay gumagamit ng water at spatial magic, yung namang isa ay ice magic ang ginagamit at ang natitirang isa ay gumagamit ng Maika na kayang mag-control ng mga magical beast. Susubukan daw ng mga ito na sirain ang harang upang pakawala ng 5-headed dragons at sa tingin niya daw ay darating ang mga ito pagsapit ng umaga. Kaya naman masayang tugon ng mga Ryusen ay kung ganun raw ay pababagsak nila ang mga ito, subalit hindi sumang-ayon si Ryu dito dahil ang kailangan muna nilang gawin ay iligtas ang buhay ng mga tao. Kung magmamadali raw sila sa pakikipaglaban na hindi naghahanda ay kahit saan pa o kailan man ito maganap ay magkakaroon pa rin
rin ang pinsala sa lahat. Wika pa nito ay may kakayahan daw ang kalaban na buhayin ang mga namatay at ang iba daw dito ay ginagawang member ng Paladins. Subalit ang pinakamahalaga raw sa lahat ay kailangan nilang isaalang-alang ang buhay ng mga mamamayan kung kaya't ililikas daw nila ito sa Goshu at haharapin ang kalaban sa kanilang bayan pati na ang Five-Headed Dragons. At tanong naman sila Kumari at Kesukaku kung kaya daw ba nilang talunin ang Five-Headed Dragons dahil nasa ito mismo ang muntik ng bumura noon sa Land of the Sun. Patawang tugon naman ni Ryu na ito na raw ang pinakamalakas na naging kalaban nila, subalit naniniwala raw siya sa Seven Ryuzen at tinanong niya ang mga ito kung hindi raw ba nila ito kaya. Balik tayo sa kasalukuyan ay sa isip ng mga Ryuzen na pagkatapos daw sabihin yun ni Ryu ay wala na daw silang ibang magagawa kung hindi talunin ito at yun daw ang magiging dahilan kung bakit sila mananalo. Kaya naman sa mga oras na yun ay kakainin na si Kesukaku ng isang dragon, ngunit nakatawa pa din ito mga kaibigan at nang makain na nga siya ng tuluyan nito, igla na lang nawasak ang bibig ng dragon dahil sa kanyang snow magic na may kasamang Zeten. Sa kabilang banda ay pinakita naman si Zaemon at kanyang ginamit ang kanyang earth magic at nagpalabas ng napakalaking Buddha at sa kanyang pagsuntok na may kasamang Zeten ay nagawa niyang wasakin ito sa isang suntok lamang. Samantalang si Juzo ay ginamit ang kanyang wind magic na may kasamang Zeten at sa kanyang wind blade ay nagkaiwa-iwa ang isang dragon. Si Komari naman ay ginamit ang kanyang lightning magic na may Zeten at tila ba ginamitan niya lamang ito ng taijutsu na nagsanhi ng pagkawasak ng dragon. Sa huli ay pinakita naman si Ichika at ginamit ang kanyang dark magic at madali lamang niyang naputol ang ulo ng isang dragon. Kaya sa mga oras na yun ay madali lamang nilang pinatay ang Five-Headed Dragons at siyang kinamanga ni Sister Lily at sinabi ni Ichika na si Lord Ryu ay naniniwala sa kanila kung kaya't hindi sila magpapatalo sa kalaban. Pahype na talaga ng pahype ang mga nangyayari sa bawat eksena mga kaibigan, kaya naman sabay-sabay nating subaybayan ang susunod na mangyayari sa laban nila Ichika. Kung kaya't follow for more manga review like this. Goodbye!